Kumusta? Muli na naman tayong magkakasama sa aralin natin ngayon sa asignaturang Araling Panlipunan. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Handa na po kami. Kung kayo'y handa na, umupo na ng maayos at makinig. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa mga katangian ng mabuting pinuno. Natutuhan nyo na sa mga nakaraang aralin ang mga tungkulin ng pamahalaan sa komunidad. Ngayon, sa araling ito, maiisa-isa natin ang mga katangian ng mabuting pinuno. Bawat komunidad ay may mga namumuno at mga mamamayang nag-aambag sa kaunlaran nito. Ang bawat pinuno ng komunidad ay inihahalal o pinipili ng mga mamamayang 18 taong gulang pataas tuwing halalan. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga pinuno sa isang komunidad. Kaya naman, kailangang ihalal ng mga mamamayan nito ang taong may mga katangian ng isang mabuting pinuno. Ano-ano po ba ang mga katangian ng isang mabuting pinuno? Magandang katanungan iyan. Sige, sabay-sabay nating alamin ang ilan sa mga katangian ng isang mabuting pinuno. Ilan sa mga halimbawa ng katangian ng pagiging isang mabuting pinuno ay ang pagiging makadiyos. Ang isang pinuno ay dapat na may malalim na pananampalataya sa Diyos upang siya ay magabayan sa kanyang pamumuno. Ang pinuno ay may katangian ng pagiging makatao. Siya ay palakaibigan sa lahat ng tao sa kanyang nasasakupan. Wala siyang pinipiling paglilingkuran, maging mahirap man o mayaman. Ang mabuting pinuno ay kailangang may pagmamalasakit sa kapaligiran. Nagpapatupad siya ng mga programang pangkapaligiran tulad ng tree planting at paglilinis sa komunidad. Ang pinuno ay dapat mapagkakatiwalaan. Siya ay matapat sa lahat ng bagay. Ang pagiging mabuting pinuno ay dapat responsable. Ginagampanan niya ng buong pusay ang kanyang tungkulin sa pamilya man o sa lipunan. Narito pa ang ilang katangian ng pagiging isang mabuting pinuno. Ang mabuting pinuno ay kailangang may disiplina sa sarili, naninindigan sa katotohanan, huwaran at modelo ng mabuting gawa. Walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas. Inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad at mapagkumbaba at matapat. Teacher, dapat pala na maging matalino ang mga tao sa pagpili ng magiging pinuno na mamamahala sa kanyang nasasakupan. Tama! Ngayon, alam nyo na ang mga katangian ng pagiging isang mabuting pinuno. Narito ang kasanayang pangpagkatuto mula sa MELP. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang na iisa-isa ang mga katangian ng mabuting pinuno. Handa na ba kayo mga bata sa ating gawain? Subukan niyong isagawa ang mga gawain na nakapaloob sa aralin. Alam kong kayang-kaya niyo ito. Gawain bilang 1. Alamin mo, karapat-dapat na pinuno. Piliin sa loob ng kahon ang mga katangian ng isang mabuting pinuno at ilagay ito sa hanay A. Ilagay naman sa hanay B ang mga katangian ng hindi mabuting pinuno.
Mahusay! Kayang-kaya nyo, di ba? Dumako naman tayo sa gawain bilang 2. Alam kong kayang-kaya nyo pa rin ito. Gawain bilang 2. Check na check, katangian ng mabuting pinuno. Piliin ang check na check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng isang mabuting pinuno at boom, panis kung hindi. Unang bilang. Ang mabuting pinuno ay naglilingkod ng kusa at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Check na check o boom, panis. Pangalawa, hindi isinasaalang-alang ng namumuno ang damdamin ng mga mamamayan na kanyang nasasakupan. Check na check o boom, panis. Pangatlo, malaki ang bahaging ginagampanan ng isang pinuno sa pagpapabuti ng pamumuhay sa komunidad. Check na check o boom, panis. Pang-apat, ang mabuting pinuno ay magiging epektibo sa pagpapatupad ng mga batas at ordinansa sa komunidad. Check na check o boom, panis. Panlima, kung hindi maayos ang pamumuno ng isang pinuno, maaaring magkawatak-watak ang mga tao sa isang komunidad. Check na check o boom, panis. Magaling, magaling! Mas lalo niyo akong pinapahanga sa inyong husay. Subukan muling sagutin ang nasa huling bahagi ng gawain. Gawain bilang 3. Naiisa-isa ko, katangian ng mabuting pinuno. Punan ang graphic organizer. Kopyahin ito sa malinis na coupon band at isulat sa bilog ang mga katangiang dapat taglayin ng isang leader o namumuno ng komunidad. Gawing gabay ang rubric sa pagpupuntos sa gawain bilang 3. Pagbati sa lahat at matagumpay niyong natapos ang lahat ng gawain na inihanda ko sa araling ito. Tandaan, ang kaunlaran at katahimikan ng isang komunidad ay nakabatay sa uri ng pinuno. Kinakailangang magpakita siya ng magandang halimbawa na maaaring tularan. Matiwasay o masalimuot man ang mga nangyayari sa komunidad, ito ay nakasalalay sa uri ng pamamahala ng isang pinuno. Paano ba yan, mga bata? Matagumpay na naman nating natapos ang aralin ngayon. Naway marami kayong natutuhang bagong kaalaman sa naging aralin natin sa araw na ito. Mga bata, bago ako magpaalam, mag-iiwan ako ng isang kasabihan sa naging aralin natin na ang tunay na pinuno ay nakikiisa sa kanyang pinamumunuan. Daman niya ang kaligayahan at batid niya ang kalungkutan ng kanyang nasasakupan. Hanggang sa muli, paalam!